Yo, mga troops, welcome na naman sa bagong episode. Dito lang yan sa Organic Guerrilla. At dumaan yung matinding ulan, namatay yung mga pinunla natin. Nilagay ko na tinransfer. So, ginawa ko is naglinis na lang ako dahil matindi yung damo. Pagkatapos ng matinding ulan, ayan, napunla ko na lahat yan. So, gagawa na tayo muna ng fermented plant juice para may fertilizer na yung mga pinunla ko at mga tinransfer natin na mga tanim. Yan. Harvest tayo ng material natin. Ito yung tinangkong, tawag dito sa amin, tinangkong. At tatlong material yung ginamit ko na organic. Yung isa is tinangkong, yung isa bakura, sa may farm lang, kinuha ko. Then malunggay sa kapitbahay. At kangkong, talbos ng kangkong. Yung nabili ko sa market, ginawa kong ulam. Then yung mga stock niya at yung ibang mga dahon na sobra, yan, gagawin nating fermented plant juice. Yan, kailangan din natin ng gloves. Yan. At simula na tayo ng paggawa ng fermented plant juice. Kailangan lang natin ng lalagyan na doon natin ilalagay yung lahat na material, yung organic material, molasses o brown sugar, and then water. Yun lang yung mga ingredients sa paggawa ng fermented plant juice. Yung iba, wala ng tubig, depende rin sa kanya-kanyang style din yan. Pero yung sa akin, nasubukan ko and effective, sinasamahan ko ng tubig para mas mapabilis yung pag-compose niya. Yan, inuna natin yung tinangkong. Slice lang natin ng mabuti. Then yung malunggay, salamat sa neighborhood natin na binigyan tayo ng malunggay. Ito yung maganda sa Pilipinas kasi libre lang yung mga green leafy vegetable. Yung mga kapitbahay nyo na nagpapatubo ng mga malunggay, kangkong, talbos ng kamote, mga green leafy vegetable. Ganun din, ihiwa-hiwain din natin ng maliliit para ang purpose nun is mapabilis yung pag-compose niya at makain ng good bacteria. Mga green leafy na to na vegetable. Fermented plant juice kasi rich siya sa nitrogen. Then sunod na natin yung kangkong na last material na gagamitin natin. Mga green leafy vegetable kasi rich siya sa nitrogen. So maganda siyang gamitin sa mga tanim nyo na vegetation stage pa. Yung paparamihin mo yung dahon niya. Papagandahin mo yung root system niya para and then yung katawan ng tanim mo. Sa vegetation stage nila ginagamit para siyang urea na yung inorganic na fertilizer, yung chemical. Parang ganoon siya gamit sa mga vegetation stage na plant. Yan, ibuhos na natin lahat. Sabay-sabay na. Then, after natin ma-slice lahat, mapino lahat, kuha lang tayo ng stick o kahit wooden wool, kung anong maganda yung panghalo lang. Kasi sobrang lagkit kasi ng molasses Pwede rin kayong gumamit ng raw sugar na brown. Maganda rin yung gamitin. Pero salamat, merong nag-sponsor sa atin ng molasses. Yan. Kailangan nyo din ng panukat na container. Yung ratio ko dito is 1:1 lang lahat. Yung green leafy vegetable na ni-slice natin is nasa 500 grams o half kilo. So, kailangan din natin ng molasses na 500 ml. Yan, sobrang lagkit. Pure na pure yan. Ang ganda tignan. Yan. Sinom ko pa para 500 ml talaga yan.
Then, lagay na natin. Rekta na sa tanim. Rekta na sa mga green leafy vegetable natin. Then, kailangan na natin ng tubig. Yung container na pinanukat natin, lagyan natin ng tubig kasi meron pa dong molasses na natira sa sobrang lagkit. So, lalagyan natin ng tubig. 500 ml din na water. Kasi 1:1:1 yung ratio natin. After natin mahalo, nagsama na yung tubig at molasses na natira, lagay na natin. Rekta na. Yung amoy ng molasses, maganda siya amuyin eh. Then pag sinama mo yung green leafy, mabango siya. Yung amoy niya parang yung pineperment, parang alak, parang ganon. Basta yung amoy niya is maganda, hindi siya nabubulok na amoy. Good sign yon pag maganda yung amoy ng pineperment mo. Maganda yung pag-process mo. Yan. After malagay na lahat-lahat, nasama na, tiyagain niya lang natin na halu-haluin para yung molasses, water at yung material na green leafy vegetable is magsama-sama lahat, mag-even lahat, na para mas mapabilis yung pag-ferment at makompose yung mga material. Yan, tiyagain lang natin na halu-haluin. Ang ganda ng amoy niya habang hinahalo ko siya. Yan, maganda siya amuyin. Parang alak na, ewan ko, parang wine. Ganun yung amoy para sa akin. Sa pag-restore nito, lagay lang natin sa area na hindi maabot ng mga animals o mas papasukan ng insekto, sa malinis na area. Depende na sa style nyo. Basta secure lang na hindi siya magagalaw ng mga animals o mapapasukan ng insekto. Pag ferment ko nito is nasa 30 days, 1 month. Pero yung iba, depende rin sa pag ferment nila, merong 7 days, merong 15 days. Pero yung sa subukan ko is maganda is 30 days para walang simot na simot yung leafy vegetable. Means nun is maganda yung pag-ferment natin at hindi siya mabahong amoy. Pwede na natin ng takpan. Yung balde ko kasi pagbili ko nito meron ng takip. Yan, kinose up ko pa. Ang ganda tignan. Yan, even na. Yung iba nilalagyan nila ng bato pero okay na yan. Takpan lang natin. Yan, malinis. At dahil techie na ngayon, so gagamitin natin yung phone natin para mag-remind sa atin na may i-harvest tayo na fermented plant juice after 30 days. Yan. Yan, set na natin. Yan, okay na. So, kita-kits na naman sa next episode. Peace, love, and harmony.